To be clear about this itong batas na ito, hindi nga po totally, kasi hindi totally po, walang pananagutan yung pong mga sinasabi na kapag 14 o below 15, ito po mga kapatid okay. If it has been determined that the child taken into custody is 15 years old or below, the authority which will have an initial contact with the child in consultation with the local social welfare and development officer has the duty to immediately release the child to the custody of his or her parents or guardian, or in the absence thereof. Okay? The child shall be subjected to a community-based intervention program supervised by the local social welfare and development officer unless the best interest of the child requires the referral of the child to a youth care facility or bahay pag-asa managed by the LGU. Pero mga kapatid, ang binabanggit po dito, minimum yan, 1 taon doon sa bahay pag-asa. Pero may section dito. A child who is above 12, okay, up to 15 years of age and who commits parricide, murder, infanticide, kidnapping, and serious illegal detention where the victim is killed or raped, robbery with homicide or rape, destructive arson, rape, or carnapping where the driver or occupant is killed or raped, etc., ito po mga kapatid, shall be mandatory placed in a special facility within the youth care faculty or bahay pag-asa called the Intensive Juvenile Intervention and Support Center. So ibig sabihin, kapag po karumal-dumal na krimen, hindi siya bibitawan ng estado agad-agad. Obligado po na ito po ay dapat na dumaan dito po sa sinasabing rehabilitasyon. Yan ang binabanggit po ni Kiko Pangilinan dito. Pero at the end of the day nga, ang katanungan dito, yung facility na yung kumusta? Doon ho tayo ngayon tumutok din, hindi po ba? Kaya kung ikaw ay maghihiring sa July 1, pwede ho ba ang mga senador, ang mga congressman, libre ang pamasahe? Yung pagpunta mo doon sa probinsya, sa region na mayroong gantong facility o bahay pag-asa, pwede mong puntahan na ang gasto sa pamasahe, amin. Yung staff ninyo, ang dami-dami na pwedeng mag-research, mag-aral. Libre din po, courtesy of the taxpayers. It's just a matter of facilitating yung paggalaw nila. Hindi po ba? So ang inyo pong trabaho na lang, mag-aral. Ang inyong trabaho na lang, puntahan yung lugar. Alamin, on the spot, kung talagang ikay gustong-gusto ng nasa media o gustong-gusto mo talaga na ikaw pogi. Pogi, maganda. Magsama ka ng media. Ayan na. Oo, binigyan mo sila ng idea. Pumunta ka doon sa regional center at inspeksyonin ninyo. Hindi ba para makita mo on the spot ang sitwasyon? Kung maganda ang pamamalakad, maayos ba? Abay, gayahin natin to. Kung may problema sila, anong problema na naman? Pera. Pondo. Sigurado yan. Kulang sa pondo, Ted Pailon. So pagharap mo sa hearing, dala mo na yung datos, dala mo na ang lahat ng pag-aaral, actual mo napuntahan yung facility para kapag nangatwiran itong council na ito o DSWD, maaari mo sabihin, excuse me, napuntahan ko to. Hindi ba hindi yung haharap ka sa hearing, widow, dala mo news reports, at ikay mag-iinarte lang o kaya naman ay mag-grandstanding na wala ka naman dalang bala. Thank you so much for the suggestion. Think about it. Ito, meron palang balita dito. Ito palang Enero, tsaka palang nagsisimula yung pilot ng 5 bahay pag-asa under DSWD. Hindi po ba? Nagtataka ka pa kung ba't ganito tayo ang ating kinasadlakan. And definitely, yun nga, ang issue na naman dyan, pera. Babalik po tayo, bawas-bawasan yung nakaw nyo. Para sa DepEd din po daw, sinasabi na yung mga paaralan under DepEd, dapat daw po masiguro, may mga fence, etc. So ang concern naman po dyan, pera. Hindi po ba? So itong flood control scandal na ito, may kaugnayan pa rin po ito sa problema natin ito.
Kasi kung hindi po ganun kalaking mga pinagnanakaw nila, hindi po ba, may pera na ho tayo sa lahat ng mga bahay pag-asa na ito, regional centers na ito, at yung kanilang kaukulang support staff. Kasi lagi na lang po ang problema at sinasabi, nakakulangan, pera. Pera. Kaya nga po, babalik po tayo doon sa issue ng discernment. Si Willie Inong, si Hillbilly Willie, naggagalit din sa akin. Oh, bakit? Pati daw ho siya high blood na. Oo. Huwag ka na magalit. Ano sabi niya? Babalik po tayo sa discernment, di ba? Oo. Hindi lang ho mga bata ang kinakailangan po ng act with discernment. Tama. Kasi po marami na po tumanda, hindi pa rin alam po na bawal magnakaw sa gobyerno. Alam nila lahat yan. Pareho pala no si Billy Willie tsaka si Sir Brian Posadas. Hindi Nag-comment ba? habang nagsasalita Hindi ka about ba? discernment. Sabi niya, gusto higpitan ng bata 10 years old. Pero nagpapatakas ng matanda. Discernment ba? Wala daw sa edad yun. Yun ang sabi niya, wala sa edad ang discernment. Minsan daw, mas utak matanda pa, minsan ang bata kaysa sa matanda. May mga po ganon. baka yung bata po na 12 anyos, alam, oo, na bawal na kumuha ka ng pera na hindi mo naman pag-aari. Hindi naman sa'yo yung pera. Bawal magnakaw. Ang tatandaan nyo na, ganyan na mga posisyon nyo, sekretary ka na, yusek ka na, senador ka na, congressman ka na, gobernadora ka na, hindi mo pa rin alam na bawal magnakaw sa pera ng bayan? Mahinang nilalang. Madaming tinamaan. Maghinay-hinay ka naman, Ted Filon. Ginagalit nyo itong si Wow. Hillbilly Willie Sige. at saka si Jun Losada. Oo. Okay, eto na po. Dali lang, baka magalit sa atin itong ating kakausapin. Ito na, nasa linya na po ang isang human rights lawyer at ang provincial director po ng Bangsamoro Human Rights Commission o BHRC, si Attorney Alman Naharnamla. Attorney, good morning po. Maganda rito, may tanong natin kay Attorney Alman, yung sinasabi niya na suspended sentence, no? Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Attorney, suspended muna kung ang kanya pong hatol habang buhay na pakakabilanggo, siya ay edad 15 pataas pero 18 pababa pa, suspended muna ito. So siya ay quote-unquote confined, no? Nakakulong pa rin siya doon sa rehabilitation center. Tama, ano po? Okay. Yes po. Okay, so suspended muna, hindi siya sisintensyahan nung parusang yon. Ngayon, magkakaroon po dito ng malinaw po na assessment, etc. So sa loob po ng ilang taon at humantong na po sa 18 anyos yung bata at napagtanto noong pong kanyang social worker, no, yung kanya pong psychologist doon sa center na ito at ng judge na mukhang itong batang ito mukhang hindi pa yata nagbabago o hindi pa pwede itong patawan po ng pagpapalaya. Oo. Yung kanya pong edad 18 pataas na, doon pa rin siya sa center ikukulong, hindi siya ililipat sa bilibid. Ito na po, kailangan natin klaruhin po, no? Iba yung imposition ng sentence at yung pag-serve ng sentence. So, tama po kayo, no? After turning 18 na siya, no? Suspended yung sentence. So, since 18 na siya, pwede pong i-lift yun. Kung wala na siyang pag-asa or nag-re-offend siya or palpak yung mismong intervention or diversion program, yung suspension po ay malilift. And kailangan niya na pong i-serve yung buong sentence niya. So, hindi po ibig sabihin na dun na siya. After 1 year, laya na siya. After turning 19 or 20, laya na siya. So, titingnan po kung nag-re-offend ba siya or palpak yung mismong program. Because yung success ng program doon po makikita. Doon po titingnan ng ating social welfare development officer and the court, no? Kung successful yun, deserve po ang sentence. Wala siyang record, wala siyang criminal record. Kasi hindi na na-commit yung crime. So, pwede siyang mag-apply ng trabaho, hindi po siya ex-con, wala siyang criminal record. Pero yun lang, kung hindi po niya nagawa, yung programa successfully, nag-fail, kailangan masususpend po yung mismong suspension of sentence. So, malilift po. Oo. Attorney, nangangahulugan po na yung pong youth offender
kahit na po ang kanyang kasong kinakaharap maituturing po na heinous crime sa loob po ng edad na 15 pataas, 18 pababa. Yung pagitan na iyon ng kanyang pagkakakonfine doon sa rehab center, yun na po ang maaaring maging sintensya niya sa kabuuan dahil pagsapit niya ng 18 at maganda ang rekomendasyon at pag-aaral sa kanyang pag-uugali, lalaya na siya. Ganun po ba yun? Yes. Okay. Po, yun. Kasi ang goal natin, reformation po. Yes, Reformation opo, okay, and opo. rehabilitation. Yon. So klaro 'yan ha, mga kapatid, no? Kumbaga sa halip na 12 years or 20 years, yun lamang panahon na iyon, maari nang yun na ang kanya pong panahon ng pagkakakulong, if I may use that word, no, para mas malinaw sa mga nakikinig ngayon sa atin. Pero kapag siya 18 na pataas, at hindi maganda yung kanya pong naging gawi o hindi maganda rekomendasyon, yung 18 edad niya pataas, doon pa rin siya sa rehab center o dapat na siyang ilipat sa New Bilibid Prison o sa City Jail? Yun nga po, as provided for under the law, titingnan pa doon kung ano ba yung mayroon po kasing specific provision sa ating RA 9344. No, automatic po yung suspension of sentence, pero upon suspension of sentence and considering the various circumstances of the child, yung korte po kasi ang binigyan po sila ng authority. They shall impose the appropriate disposition measures. Sabi nga, as provided in the Supreme Court rule on juveniles in conflict with the law. So, titingnan po nila kung paano i-discharge yung ating CICL or yung child in conflict with the law. So, ibig sabihin po, na kay judge na ang desisyon kung siya patuloy na ikukulong. Yes po. Okay. Yes. Yung sa family court, di po ba? Yes po. And yung ating basehan dito yung Republic Act 9344 po. Yes sir, yes sir. Opo. Meron na ho bang umabot na Supreme Court na kasong ito dito po sa desisyon ng judge doon sa kung saan ikukulong yung offender na umabot na po sa 18 anyos? Yeah, yes po. We have the case of Varelo versus People kung saan tinignan po ng ating dinefine lang po ng ating batas kung ano talaga yung ibig sabihin ng discernment. Okay? And in most recent cases, yung batas po ay nagre-retroactively apply sa mga minor. Yes. So, for example, because this is favorable to them. So tinakda din yung mga exemptions, yung mga civil liabilities. Opo, so ito ho, kahit papaano, sana po nakatulong kami sa mga nakikinig sa atin na maunawaan ng lubos, ito pong batas na ito at ang purpose ng batas at ang kanya pong mga binabanggit po ng mga features, para po doon sa unang adhikain na matulungan yung bata na magbago at maging umayos para po sa kanyang pagbabalik sa komunidad na kanyang kinabibilangan, attorney. So ngayon, attorney, ito po. Anong take nyo dito? Gustong ibaba sa 10 years old, gustong ibaba sa 12 ang edad po ng age with criminal liability. Of course, medyo mainit po, medyo nabuhay yung proposal ni Senator Robin from last year na ibaba talaga sa 10 years old yung ating minimum age of criminal responsibility. My take on this, I think medyo baka sobra tayong focus sa batas. Tingnan po natin yung ibang mga factors, yung community, yung anti-bullying law natin, na-impose ba ito? Is this being enforced in our schools? Meron bang policies? Yung parenting, yung access to social media, which we start yung sinimulan natin kaninang pag-usapan. There are many factors involved and there are also other studies that support na yung pagpapababa doesn't necessarily equate to lesser commission of juvenile delinquencies. So kaya po, for me, my personal take is that we should look at the whole picture and not just the law itself. And perhaps we should look
we should dig deeper dito po sa maayos na pagtugon ng council at maging nito Yes. pong ating departamento ng DSWD sa pagtatayo ng maayos na mga bahay pag-asa o rehabilitation Bakit? centers. Ano Tama po? Tama po. Maganda na yung batas eh. Yun nga lang, kailangan natin ng pondo para maayos yung mga bahay pag-asa natin. Kasi baka instead na ma-reform sila doon pa sila ma-deform sa ating mga bahay pag-asa. Kailangan natin ng maayos na mga fasilidad para sa mga minor offenders natin. Opo, kasi po itong batas na ito, attorney, sinasabi po na a year after, Yes. mandatory po Yes. ito. Dapat daw po lahat ng region ay meron ng regional youth facility, youth care facility o bahay pag-asa. Yan ang sinasabi. Yes. Medyo mataas po na mandato yan sa ating mga LGUs kasi medyo kulang din sila sa budget, no? For one province, magkano po kailangan ng psychiatrist, ng mga doktor, ng mga social worker to help rehabilitate the children. Medyo mahirap po na task Opo. yan at kailangan ng kaukulang pondo. In other words, kung ating pong tutunghayan itong panukala na 10 anyos o 12 anyos, ang tanong din dito, sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi mo alam, ikaw na nagpapanukala, kung gaano ka-efficient o hindi itong mga bahay pag-asa, ang tanong, saan mo ikukulong yung bata? Saan mo i-rehabilitate? Doon pa. Tama? Dito pa rin sa bahay pag-asa na ito. Yun po. Kailangan pa din natin ng reformation or rehabilitation centers na maayos kasi hindi po pwedeng ipagsama sa isang kulungan yung mga matatanda pati bata kasi magiging mga utusan ang mga yan. Paglabas nila, wala na silang pag-asa, no? Hindi ko po alam kung ilang taon na ba kayo, attorney? 35 na po tayo. Bata pa. Bata pa itong si attorney, 35 years old. Dati-rati ho kasi, nung unang panahon, di ba attorney, before this law, ang criminal, Yes. ang age of discernment is 9. Yes po. Oo. So, Yes po. Kaya, yung mga cases po natin, no, may mga 9 years old, 10 years old sa loob ng kulungan kasi nagnakaw ng coke. Yun po yung mga specific scenarios, no, kung bakit inamyendahan po talaga Opo. yung batas kasi medyo kawawa din yung mga bata na kasama yung mga adult prisoners. Oh, kasi po ako, na nakatatanda, napanood ko na yan, nakita ko na yan, yung mga senaryo dati, na batang 12 anyos, kasama ng Okso Sige-Sige Gang sa City Jail. Nung mga panahong iyon, kasama po, kaya yung nga sinasabi doon, yung bata, sa halip na mariporma, batang-bata pa lang, miyembro na ng gang. Oo, mas napasama. Yun ang pinanggagalingan nito eh. Ito hong, kung ba't tayo napunta ho dito sa ganito pong uri ng batas sa ngayon pong makabago ng panahon. O sige, so attorney, salamat po sa inyo pong mahusay na pagpapaliwanag.